And this is our daily reading 3746, 3747, and 3748. Alamin ho natin kung ano hong mangyayari sa inyo, and this is just good for 24 hours. No, kung kailan nyo ito mapapanood, ibig sabihin yan po ang inyong reading for that certain day. Pero ingat ho sa lahat ng mga tao, lalong-lalo na yung maraming kalaban, maraming naiinggit at may mga sakit ngayon dahil baka gamitin ng kalaban ninyo yung energy mamayang hating gabi, no? Ng mga taong may ayaw sa inyo, may galit sa inyo, may inis, yung mga ganon. So kung kayo yung tipo ng tao na nasasaktan sa relasyon, nasusugatan, nahihirapan sa mga finances, sa kalusugan, sa pagpapalaki ng mga anak, pagpapaaral ng mga anak, kung gusto nyo ipatanggal yung bisyo, pwede din po yun. Kung meron kayong mga nawawalang mahal sa buhay, pwede din yun. Kung ano pa ba? Ipatanggal yung gayuma, ganun din. Kung gusto niyo mag-comeback ritual, pwede din. Kung gusto niyo, ano pa yung tinatanong ng kalimitan? Kasi yung kalimitan tinatanggal barang kulam, sumpat, gayuma. So kung yung iba naman, nagpaparitual para sa board exam, nagpaparitual para ang tawag dito, makapag-abroad, ganun. So magtanong na lang po kayo para alam po natin kung ano yung solusyon. Okay? Kuha tayo dito. Una, adventure. Talagang may adventure ang buhay. Pangalawa, rebirth. Nako. Pangatlo, regeneration. Ang daming ngayon. Okay. So, dito kasi, pang sinasabi dito na adventure, ito yung taas-baba ng tempo ng buhay natin. So, kung merong mga bagay, no, na ikaw gusto mong mag-attempt na umunlad sa buhay, may mga tao ding nagdadasal na hindi ka rin makakaangat. No? Yung gusto nila lagi ka lang nasa ibaba, kung yung gusto nila lagi ka lang nahihirapan. So yung gagawin mo, mag-reinvent ka sa sarili mo. This is the rebirth. Ayusin mo buhay mo. Kung ano man yung mga naging dahilan ng problema mo, subukan mong tanggalin yon sa routine mo at subukan mong magbago. No? Kung nahihirapan ka, magpa-cleansing ka para gumaan yung vibrations mo at kahit papaano magkakaroon ka ng focus at alignment sa energy mo. Dito naman yung sinasabi na regeneration, ito na naman yung punto na pagkatapos mong ma-reinvent ang sarili mo, ito yung dedication mo sa buhay mo na hindi mo nababalikan ang nakaraan at move forward ka na lang para hindi lang para sa sarili mo kundi para sa mga taong mahal mo. Bibigyan ko kayo ng example. 'Di ba? Kalimitan sa atin maggaling sa mga maliliit na sistema, sitwasyon na pinaghirapan natin, pinagsikapan natin kung ano man ang meron tayo ngayon. Tapos may mga taong naging bahagi ng tagumpay natin, no? Tapos sa kalagitnaan dito sa rebirth natin, nakikita ng mga tao na papunta ka na sa pag-unlad. Ang dami na nilang mga negative wish against you. Dito sa third card, kung nalalaman nyo kung sino yung mga taong yun at kung gusto nyo malaman kung sino-sino sila na nagbibigay ng pabigat sa buhay mo, sa love life mo, magpa-reading ka para malaman mo. Pagdating dito sa punto, ito yung sinasabi ko, na lahat ng toxic talikuran mo, lahat ng negative iwanan mo, yung ititira mo dito, yung mga taong nag-positive lang sa buhay mo at tumulong from your rags to riches journey sa buhay. Ito din yung love life mo kasi 'di ba? Marami ring mga tao na kapag nanliligaw ka sasabihin, ano ba mapapala mo diyan, ganito lang siya. Hindi pa naman alam ng lahat kung kaya mo talagang itaguyod ang sarili mo at ang taong mahal mo. Kasi kahit sabihin natin na simula sa naghihirap kayo, kung sapat naman yung pagmamahal at respeto sa bawat isa, dadagdagan na lang din yan ng konting sikap, konting tiyaga, konting tiis, 'di ba? Pasasaan din ba at uunlad din ang buhay. Yung hindi lang natin talaga ma-anticipate siguro along the way kapag maganda kasi yung relasyon ninyo,
may mga tao din na nag-aambisyon na maagaw ka, masulot yung mahal mo, masiraan kayo, at sira-sira ang lahat parte sa relasyon ninyo. So kung ayaw nyong mangyari yan sa relasyon ninyo at maganda pa ang sitwasyon ninyo ngayon, lagyan nyo ng protections ritual. Kasi hindi natin nalalaman kung sino kalaban mo, sino naiinis sa'yo, sino naiinggit sa'yo. Dapat may protection ka. And then regarding ulit doon sa mga nabibili ninyong protection charm or amulets or whatever, kailangan nyo talagang busisiin kasi hindi lahat ng sangkap or hindi lahat ng amulets ay mag-work sa inyo. Dahil iba-iba ho kayo ng zodiac sign, iba-iba kayo ng birth number, iba ng destiny number, iba-iba yung life path ninyo. Yan po yung nagiging sitwasyon. Magtataka ho kayo kung bakit bumili kayo ng ganyan, hindi naman akma sa inyo. Dahil dapat po sana, customize po yan. Kaya magtataka yung iba imbes na swertehin, lalong minamalas. Yung iba naman, meron ding iba, lalo na yung nagpaparitual. Kapag nagparitual ka, nasaksakan ka ng duda, nagparitual ka, nasaksakan ka ng panghihinayang, talagang wala kang mapapalang maganda. Dahil sa'yo mismo nang gagaling na walang magandang resulta. So kung gusto mong magparitual, gusto mong magpa-reading, kailangan positive ka. Dahil sa reading, sa card reading, lalo-lalo na sa full private reading, lalabas yan kahit ayaw mo. So, at least, di ba, maganda at alam mo kung ano yung mangyayari, anong nangyari, sino ang dahilan, kanino nanggaling, kesa naman mga paka sa dilim. Di ba? So, kahit nga, di ba, kukuha tayo ng exam, kailangan may clues tayo, kailangan magre-review tayo. Ito yun. Yung tarot reading, yung oracle reading is a sort of review or is a sort of warning. Ano ba ang pwede mong malaman, madiskubre, makikita sa susunod na mga araw. So if you want to book for a full private reading ngayon, gawin nyo na kasi mamayang hating gabi, papasok na yung energy ng undas. At sa mga tao na gusto kayong siraan, paghiwalayin, saktan, matalo sa kaso, hindi makapasa sa board, malugi ang negosyo, gagawin din nila yan mamayang hating gabi. Okay? So, proceed tayo sa special episode at maraming salamat po sa sumali sa live kagabi. No? Susubukan ko hong maka-tiyempo pero ngayon pa lang po kasi fully book ako sa first Friday which is November 1st. Lalong-lalo na po sa mga suki ko. Yung pag-cleansing nila sa mga negosyo nila, sa bibilhin nilang properties, sa bibilhin nilang sasakyan. At doon sa mga faith healing sessions ko, maraming salamat po. Sa nagtatanong din po ng home service, pwede po ako sa home service. Pero nakadepende ho yun sa appointment. Kasi marami ho talaga akong schedule weekly po sa mga suki ko na yung mga patients is hindi na po makapag-travel. Okay? Maraming salamat po sa nag-imbita po sa akin dyan sa Quezon City. No? And maraming salamat at gumaling siya. Thank you God and thank you everyone. Please do support all my videos right here. Follow, like, and share. The same po sa ibang platforms ko, sa YT at saka sa FB. Let's proceed tayo sa special episode.